Today's video mga ka-idol, andito tayo sa bukid kila Papalanggoy. At ito yung kanilang bahay mga ka-idol. Ito po ang kanilang bahay, tsaka ito po. Yan. Wala po sila dito at yung mga kapatid lang ni Bibi ang nandito. Hindi pa po ito tapos. Ayan yung kanilang mga haligi, mga pundasyon. Kung sa Tagalog pa kung ito ay naging materialis ng mga bakal, itong pundasyon. Ngayon mga ka-idol, kasi mga napakainit na panahon, tulad nyan, ito yung simpleng pamumuhay lang na kahit mahirap, pero naging masaya naman ang pagsasama. Kahit plastic lang yung pinakang taas. Dahil sa kakulangan na sa financial mga ka-idol, ito yung sa loob. Ayan sa loob ng bahay. Pero hindi natin ipagkaya at hindi natin ipagkait sa mga tao kung ganito ang ating kapalaran. Dahil hindi lang din tayo ang ganito ang buhay mga ka-idol, na medyo kapos sa financial. At ito naman yung pinakang kusina nila, malayo. Ito yung kanilang pinakang kusina. Tapos meron pang ibon na nagsasalita. Ayan. Hay, natagak ba? Ang usin tagak. Ha? Gwapo ko na, gwapo. Aw. Wala lagi mahatak. Ang usin nahatak. Ha? Medyo tahimik lang na ngayon mga ka-idol. At ang kanilang hanap buhay dito, ipapakita ko rin po sa inyo. Merong mga nyug na produkto, so matagal pa po itong mapapakinabangan. At siyempre, meron pang nagagiris ng tabako dito. Ayan. Ayan yung dito naman ang tinatanim nila, mais. At dito naman sa kabila, puntahan natin. Ang kadalasan na malaki ang kitain dito sa mga produkto ay yung tabako. Ang tabako mga ka-idol, siya po yung ginagawa ng sigarilyo kung malalawak ang taniman, yung mga company. Kaya dito, kahit hindi ka na maghahasik ng mais para sa ating supply sa ating pamilya, meron namang tabako na pagkakitaan na malaki din ang ang kikitain. Dito mga ka-idol, katatabas lang din at si mama ang nagtabas kanina dyan. Ito yung sinasabi ko mga ka-idol na tabako. At dito, ito yung tinatawag nilang harvest talbos. Ayan o. Yan, tabako. Tapos andito. So yung may-ari, puntahan din natin sila, si Lolo rin. Si Lolo Lalo. At ito po yung kanilang mga tabako. Maganda po ang ay dahon. Tsaka halata nyo po na maganda pa ang lupa, gawa ng sa dahon pa lang po ay talagang kulay green. Pag kulay green po, yan po ay talagang pa po yung abono ng lupa, at hindi tulad nung mga ilang hasik na iba na po ang kulay ng tabako. At hindi po ganito. Ito po ay hindi masyadong malapad, gawa na pong tag-init na po ito tinanim, at pinagtyagaan lang din po na ay yung dinidiligan. Medyo may kalawakan po, ito po yung napakalaking kita. Kahit ganito lang po kayang sustintuan ang pamilya. Kaya ito po ay legit na hanap buhay. At wala pong mapipinsala nito, dahil ito din po ay ginagamit nila yung mga hanap buhay na magdaragat. Ito po yung kanilang tinatabako. Ikot lang po tayo sa kabila at bawal po tayo pumunta sa gitna. Wala pa po tayong abiso sa may-ari. Ikutin lang po natin, at yung bahay na yon, sila po ang may-ari mga ka-idol.
Dito po mga ka-idol, halos dekada po ito bago ito nabuksan. Ayan, medyo makiraw po ang ating video at ako lang po ang naghawak. Wala po yung iba nating kasamahan. Ang lakad po namin dito 1 oras bago makarating po dito. Kung napapansin nyo, inaabot po talaga ng tag-init. Medyo biyak-biyak po yung mga lupa. At malalaki po yung mga puno ng buli. Saka ito mga ka-idol, nakahilera din po sila. Kaya po napapansin natin na hindi po makalat ang pagtanim ng tabako. At limitado din po ang kanyang distancing para po na hindi po maapektuhan ang bawat dahon ng tabako pagka tuwing may hangin. Ayan po, medyo may kahabaan po yung kanilang hilera ng tabako. At ito mga ka-idol, pinagkuhaan po nila ito ng mga bulaklak para makarami pa po ng mga dahon na ma-harvest. Ito po yung hanap buhay talaga mga ka-idol na napaka-legit at malaki po ang kitaan dito. Ayan po yung tabako na pinagplanuhan na pabungahin. Yung ganito wala nang wala nang kinuhaan na mga talbos. At nung pagkatapos ng mga ka-idol at yan ay harvest, ganito na ang pinakang final. Ayan. At halata po natin na matapang dahil ito po ay tag-init. Tapos mararamdaman po natin dahil maamoy natin yung tapang ng tabako. Ayan mga ka-idol, gulping taas. Ito po ay malaking pera na ito, lalo na pag marunong po tayo mag-retail at nasa buhangin. Malaking bagay na po yan. May mga iro man. Ito po yung may-ari mga ka-idol. Tsaka dati, experience mga ka-idol, maupunihin tabang sa kuha pagpangulitao sa dara si Lolo. Lalo man to nagtalikod mo siguro to. Di pa makita ato ra. Di maghanap. Pero linaw. Kita gina to balantaw. Bigla siyang tumat. May kuha na mga nagak. May. Pinagpagtilo si Kuya, Ben. Oh no? Bawal po ang tugtog anay. Lasing sila. Drama pwede man. Kinuha nila ang bakal na hawak ni Kuya Abel. Daliran dako mo. Siya ang pinugbog nila. Hinubo mo basta amahan ang mag-asiman eh. Bagod. Kasi man lagi ba man liwat mo ah. Ay, Mga anak. takong tumanghod. Ha? Saan? Ima ko. Hindi ka ilang sa tinday. Tulong pinansyal para sa kuryente, tubig at internet pag may disaster. Kasi, Paul, Ito mga ka-idol, yung hanap buhay talaga na napaka-legit. At kailangan kontrolado din po ang kanilang pag-diris ng tabako. Pero pag gusto mo talaga na yung sinabing madalian at kung gusto mo lang sa atin, pwedeng ganyan kalaki. Ang hiwa. Ngayon ay ito yung pambulta. Kaya medyo maliit ang kanilang pagkahiwa. Kung napapansin nyo, kaya ito medyo madilaw-dilaw na gawa ng galing sa pagputi ay mga 2 araw o 3 ang nakalipas bago nila final talaga pag Hapuwa ko ba? Maraming sugat si Abel sa nangyaring pambugbog sa kanya, Tia Sofia. Sa mukha, ulo at katawan. Pero nakaligtas siya. ha? Kaya lang matagal siyang nagpagaling sa ospital. Malaki ang nagastos namin sa ospital sa pagpapagaman niya. Lalo kaming nagkahirap. Barato gani na. Pero salamat sa Diyos, napagtagumpayan namin Ato- ang mga ato no. pagsubok na ito. Sa pera,